Alam niyang iniisip nitong masama na naman ang loob niya. Hinintay niya ito naman ang tumawag sa kanya para suyuin siya, tulad ng madalas na ginagawa nito. Pero hindi nito ginawa. Nang masiayos niya ang lahat sa eskwela, ay iniwan na niya ang dalawang assistant. Nauna nang umalis sina Donna at Risa. Hindi siya sumabay sa mga ito dahil ang akala niya ay masusundo siya ni Lance. Nilakad niya ang papunta sa pinakamalapit na sakayan. Napakainit ng sikat ng araw. Hindi naman kasi siya nagdadala ng payong dahil inaasahan niyang palaging naroon si Lance upang sunduin siya. Bahagyang nakaramdam siya ng ginhawa habang nakasilong sa hintayan ng sasakyan. 3 taxi na pawang may mga sakay ang dumaan bago huminto sa tapat niya. Sa may tagigiho tayo, sabi niya sa driver na makasakay siya sa backseat. Mabuti na lang at may mga taxi sa Pilipinas. Nasanay kasi siya na palagi nakasakay sa kotse kahit noong nag-aaral pa lamang siya. Hindi man siya nabibilang sa multimillionaire clan ay hindi naman sila naghihikahos. Habang nakatingin sa labas ng bintana ng sinasakyang taxi ay hindi niya maiwasang mainis. Kung sinundo sana siya ni Lance ay baka mas maging mabilis ang biyahe niya. Ilang minuto rin ang ibiniyahe niya bago niya napansing nasa may tagig na sila. Ngunit bigla siyang kinabahan nang marinig ang parang pumupugak-pugak ang makina ng taxi. Mukhang masisira pa ho ang taxi ninyo, Manong, sabi niya sa driver. Huwag kang mag-alala at ganito lang talaga ang taxi ko pero aabot din naman tayo sa destinasyon natin. Buong kumpiyansang sabi nito. Ibig tumirik ng kanyang mga mata nang biglang huminto ang taxi sa kalagitnaan ng kalsada. My gosh! Aabot nga kami sa destinasyon namin. Naiinis at buong sarkastikong sabi niya sa sarili niya. Medyo maiksi pa man din ang pasensya niya dahil nga hindi sa sinundo ni Lance. Heto pa ngayon ang isang nakakainis na sitwasyon para sa kanya. Ano ang nangyayari, Manong? Tanong niya rito. Pinigil na lang niyang magkomento rito na hindi maganda at baka mainis pa ito sa kanya. Mukhang bumigay na ang taxi ko, Ineng. Sandali lang at i-check ko muna. Lumabas ito at tiningnan ang makina ng kotse. Lilipat na lang ako ng iba. Babayaran ko na lang ho ang halaga na binahin natin hanggang dito. Nagmamadali kasi ako eh. Pasensya ka na, Ineng. Ikukuha na lang kita ng taxi. Pumara ito na isang taxi na walang pasahero at kinausap ang driver para sabihing lilipat siya roon dahil nasiraan sila. Pagkatapos nang iabot ang bike driver ng unang taxi ay sumakay na siya sa ikalawang taxi. Pagpasok ni Jane sa building na kinaroroonan ng construction company ni Lance ay tinanong niya ang security guard. Saan ho ba ang opisina ni Lance Torres? Sa 5th floor ho ang opisina ni Big Boss, sagot ng gwardya sa kanya. Tinungo niya ang elevator at pinindot ang number 5 sa floor indicator. Pagbukas ng mga pintuan ng elevator sa nasabing palapag ay isang napakagandang opisina ang tumambad sa kanya. Ang akala niya sa isang construction company ay mabuhangin at marami nakakalat na materyales na ginagamit sa construction. Naisip niyang sa construction site lang mukhang ganun. Good afternoon. Nakangiting bati niya sa babaeng nakaupo sa reception desk. Good afternoon too. May I help you? Magalang na tanong nito sa kanya. I am here to see Mr. Lance Torres.
He is expecting me. Hindi siya ang tipo ng babae na sasabihin siya ang girlfriend ni Lance kung hindi naman itinatanong at hindi naman kailangan sabihin. Pero hindi nangangahulugan iyon na hindi siya proud na maging girlfriend ni Lance. Perhaps, that was her humble side. Ayaw niya magmukhang mayabang. Teka lang ay kakausapin ko ang sekretarya niya. Tumayo ito at pumasok sa isang kwarto. Habang naghihintay ay binusog niya ang kanyang mga mata sa kabuuan ng kumpanya ni Lance. Kung titingnan ay very stable na ang kumpanya dahil sa laki at rangya niyon. Ano pa kayang stability ang hinihintay nito sa kumpanya nito bago siya alukin ng kasal? Naputol ang pag-iisip niya nang muling lumabas ang babaeng kausap niya kanina. May kasama itong isang babae na balingkinitan din. Good afternoon, ma'am. Are you Miss Navarro? Ipinagbilin ho kayo sa akin ni Sir Lance. Sumama ho kayo sa akin at doon na lang kayo maghintay sa loob ng opisina niya. Nasa loob pa ho siya na conference room at may meeting. Pahayag ng babae sa palakaibigang tono. Thank you. At saka siya sumunod dito. Ilang hakbang lang at pumasok sila sa isang pintuan. Ang private office ni Lance. Ako nga ho pala sa China, Miss Navarro. Magto 2 years na rin ho akong secretary ni Sir Lance. Nice to meet you, China. You can call me Jane. First time ko palang pumunta rito sa office ni Lance. Ang swerte niyo naman kay Sir Lance, ma'am. Bukod sa gwapo at successful si Sir, ay mabait pa. Buti ho't hindi niyo naisipang pikutin at nang matali na sa inyo. Nagbibirong sabi nito na mukhang napalagay na ang loob sa kanya. Hindi naman kasi siya mukhang suplada kaya siguro madali siyang mapagkagaanan ng loob. Natawa siya sa sinabi nito. May mga taong kung kailan mo sinasakal ay lalong lumalayo. Allow them the freedom to initiate, lalo na't kung seryosong bagay tulad ng kasal. Meron kasi mga lalaking gusto muna maging successful sa career bago lumagay sa tahimik. But he is already a successful man. I am surprised kung bakit hindi pa siya nag-aasawa. Maganda pala ang girlfriend niya eh. Puri nito sa kanya. Akala ko nga noon pangit ang girlfriend niya kaya nagdadalawang isip pang pakasalan. But it seems I was wrong. Nangingiting sabi nito. Ngiti lang ang isinagot niya sa sinabi nito. Kung ako siguro ang girlfriend ni Sir Lance, ay palagi akong kinakabahan. Bakit naman? Kasi ho, sobrang gwapo ni Sir at very successful na. Baka masungkit pa ng iba. Hindi na lang siya sumagot. Common insecurities kasi iyon ng mga babae. Ang matakot na baka matukso sa iba ang asawa o boyfriend. I really hope na maklose na ang ₱1,000,000 deal na ito with Miss Choi. Imagine, gagawa ng little city sa isang lugar sa Pampanga. I think the name of the place is Santa Fe. May malaking lupain doon si Miss Choi at gusto niyang gawing pasyalan. Nabanggit nga sa akin ni Lance. Mahal siguro kapag nagbenta na sila ng lupa sa loob ng pasyalan na iyon. Ang gusto yata ni Miss Choi ay kompleto ang amenities niyon. May sariling theaters, golf course, fishing site, supermarket, park, flowering farm, bar, and grill restaurant. Ini-imagine ko pa lang ay parang napakaganda na. Now, she fully understood why this deal was very important to Lance. Talaga nga palang malaking deal iyon. I didn't realize the deal is that big.
Kaya nga si Sir Lance ay buong araw nasubsob sa trabaho dahil gusto niya talagang makuha ang deal na ito. This is the biggest deal of the company so far. Katumbas ito ng 10 maliliit na deals na nakuha namin. Sana'y makuha ni Lance ang project. Natuwa siya sa isiping it would mean a lot to Lance. Sa isang taong pagiging magkasintahan nila ay nakita niya kung gaano nito kamahal ang kumpanya nito. Napatingin siya sa pintong bumukas. May nakalagay roong signboard na nagsasabing iyon ang conference room. Isang magandang babae ang lumabas mula roon. The woman was wearing a light pink suit. Parang modelo ito kung maglakad. Sa tansya niya ay 2 o 3 taon ang tanda nito sa edad niyang 23. Saan ba ang comfort room ninyo? Tanong nito sa malambing na boses. Hayun po ma'am, sagot ni Gina. Thanks, sagot naman ng babae at lumakad na ito papunta sa comfort room. Nakasunod lang ang tingin niya rito. That's Miss Choi. Sabi ni Gina. Ang kadil ni na Sir Lance. Ang ganda no? She looks like an international model. Parang ramp model kung maglakad. Napaka-sexy. Habang pinupuri ni Gina ang babae, ay tila kinakain naman ng inggit at selos ang kanyang puso. Ito ba ang kadil ni Lance? Bakit napakaganda naman? Do you know she's already 30 years old according to Sir Lance? But she looks only in her mid-20s. Palangiti kasi kaya mukhang bata pa. Ang sabi pa nga ni Sir Lance ay single pa raw ito. Mahigit 1 oras din ang ipinaghintay ni Jane bago niya nakita lumabas na conference room si Lance. Kasunod ang babaeng nagngangalang Miss Choi at ang iba pang katrabaho ng kanyang nobyo. You will never get disappointed, nakangiting sabi ni Lance sa babae. I know, I am impressed with the architectural designs. I am more than willing to sign the contract with you. Kung nakaready na nga, pipirmahan ko na. Tumatawa pang sabi ng babae na parang nakakainis sa pandinig niya. Ang sexy kasing pakinggan ng tawa nito. Pakiramdam niya ay inaakit nito ang kanyang nobyo. Don't worry, kapag na-prepare na ang kontrata, ay tatawagan kita kaagad. Nakangiti pa rin sabi ni Lance. Sa tingin niya ay parang nahihypnotize ito sa ganda ng kausap. Ipinilig niya ang ulo. Jealousy was eating her. Lahat na lang sa paningin niya ay negative. She really hoped na dala lang selos ang nakikita niya. Mas mainam kung i-celebrate natin. I would like to invite you to dinner one of these days, sabi pa ni Miss Joyce. Sinasabi ko na nga ba? At may gusto kay Lance ang babaeng ito. Nagngingit-ngit na sabi niya sa sarili habang nakaupo sa couch at naghihintay na makita siya ni Lance. Siya pa ang nagliya talaga sa boyfriend ko? Huh? That can be arranged. Madalas pa naman tayo magkikita because I still need to personally see the site in Santa Fe para maumpisahan na ang construction ng Little City mo. Hindi niya nagustuhan ang isinagot nito ni Lance. I will inform your secretary kung kailan uli ako available. Ilan pang nakakainis na palitan ng salita ang naririnig ni Jane bago nagsimulang magpaalam ang mga ito. Pagkaalis ni Miss Choi ay parang noon lang siya nakita ni Lance. Napakasaya ng mukha nito, nakabaltara naman na ekspresyon ng kanyang mukha na alam niyang
hindi na maipinta. Hello, honey! Pasensya na kung medyo matagal Marami kasi kaming pinag-usapan sa meeting. And I'm happy to say na maging maganda ang resulta. Nagustuhan ni Lucy ang architectural design na ipinakita namin sa kanya. Lucy? Nakataas ang kilay na tanong niya. Iyong kadil ko. Lucy pala, hindi Miss Joy. Kala ko ba business partner? Ba't ganun tawag mo sa kanya? Wari niya sa isip niya. Can we go home now? Talaga naghintay ako ng matagal para makauwi na ako. Wala sa mood na sabi niya. Wow, mukhang gira na naman to. Sambit nito na umupo sa tabi niya. Naiwan silang dalawa sa opisina dahil nagsipaglabasan na ang mga kamiting nito. Gusto ko na umuwi, Lance. Wala ako sa mood. Sabi niya rito nang silang dalawa na lang. Mukha nga. Sabi nito na mukhang hindi naapektuhan sa ipinapakita niyang pagkainis. Gusto ko naman din sana kitang edit uli dahil masaya ako ng araw. My dream deal has finally come. Magkikilala kami ng husto sa deal na ito. Next time na lang. Matabang na sagot niya. Hayaan mong i-treat kita ng isang masarap na dinner para naman mabawasan ang inis mo sa akin. I know why you are acting like that. Hindi kita sinundo katulad ng gusto mo at pagkatapos ay naghintay ka pa ng matagal. Tama ako, di ba? And I saw you smiling with that flirty woman. Bulong niya sa sarili niya. Gusto niyang inagdag sa sinabi nito ngunit mas pinili niyang manahimik na lang. Ngayon lang nangyaring may pinagselosan na siyang babae. Ang bigat pala sa dibdib. Parang gusto niyang kalmutin ang nakangiting mukha ni Lucy kanina. Parang sinasadya nitong lakipan ng maharot na tawa ang boses nito. Inakbayan siya ni Lance dahil tahimik lang siya. I guess I should take you home. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Parang hindi lang basta gera ang mangyayari kung patuloy ko pang alamin kung bakit ganyan ang pinta ng mukha mo. Baka magpalabas ka pa ng nuclear weapons. Nilakapan nito ng himig na pagbibiro ang huling sinabi. Para marahil ay patawanin siya, pero hindi ito nagtagumpay. Bumuntong hininga siya. She had never been jealous in her entire life. Ngayon lang niya naramdaman iyon. Ang isang apple of everybody's eyes ay busog sa atensyon at pagmamahal, kaya hindi siya nakakaramdam ng insecurities. Ang sabi pa nga niya sa sarili ay very secure siya sa pagmamahal ni Lance dahil sa pinapakita pagpapahalaga nito sa kanya at sa relasyon nila. Late nang nagising si Jane dahil hindi siya agad nakatulog ng nagdaang gabi. Mabuti na lamang at huling araw ng examination ng mga bata. Sa ngayon ay pahinga muna siya dahil sa oras na nakuha na niya ang mga test papers ay magiging busy na naman siya sa paggawa ng mga grades. Hindi siya agad nakatulog ng nagdaang gabi dahil kay Lance. Hindi na sila nag-dinner sa labas tulad ng madalas nilang ginagawa. Diretsyong inihatid siya nito sa bahay at dahil wala silang kibuan sa loob ng sasakyan, habang nagbabiyahe ay tuloy-tuloy siyang bumaba at hindi man lang siya nito nilingunan. Akala niya ay nakasunod ito sa kanya. Katulad ng dati na bago ito umuwi ay mag-i-stay muna ng kahit isang oras man lang doon. But to her surprise, narinig niyang muling umandar ang sasakyan nito at umalis na. They didn't say goodbye to one another. Walang lambingan, walang asaran, wala ring tawanan. She loved Lance very much. Siguro
ay kasinlalim ng pag-ibig na iyon ang selos na ramdaman niya na makita niya si Lucy sa opisina nito. Nalungkot siya sa isiping naghiwalay sila ni Lance ng nagdaang gabi na may tampuhan. But she didn't cry. Alam niya kasi na susuyuin uli siya nito at katulad ng dati ay babalik ang dati sa lahat. Pero bakit may takot siyang naramdaman? Paano kung nagsawa na ito sa kanya at hayaan siya nitong lunukin muna niya ang kanyang pride bago siya nito kausapin? Naputol ang pag-iisip niya habang nakahiga pa rin siya na biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Gigisingin sana kita, gising ka na pala. Naninibago ako, bakit wala si Lance? Nasanay na akong umaga-umaga ay pinagbubuksan ko siya ng pinto. Hindi naman ako papasok ngayon sa school, Mami. Kaya hindi na siya pumunta, sagot niya. Pero wala naman silang napag-usapan ni Lance na hindi siya pupunta sa school. Akala ko nag-away na kayo, nakangiting sabi nito. Handa na palang almusal sa kusina, baka gusto mo nang bumaba. Tiningnan niya ang orasan. Pasado 8:00 na ng umaga. Sige ho, Mami. Mababa na po ako. Maliligo muna ako, Mami. Tumayo na siya at tinungo ang cabinet para kumuha ng pambahay at tuwalya. Tinungo niya ang banyo at saka naligo. Habang naliligo ay iniisip ni Jane kung ano ang maaaring niyang gawin sa maghapon at nang malibang naman siya. Iniisip niyang pumunta sa bookstore para tumingin ng iba't ibang school materials para sa mga bata. Titingin din siya ng magandang librong pambata, tulad ng Ibong Adarna at iba pang kwentong Tagalog na maaaring kapulutan ng aral. Lumabas siya ng banyo na nakatapi lamang ng tuwalya dahil hindi na niya sinuot ang kinuhang pambahay. Binuksan uli niya ang cabinet at kumuha ng damit pang alis. Isa yung simpleng pink blouse na may collar at tinurnohan niya ng puting pantalon. Na makapagbihis ay umupo siya sa harap ng kanyang vanity mirror at nagsuklay. Nakuha ng atensyon niya ang maliit na picture ni Lance na nakaipit sa gilid ng salamin. Bahagya sa nakaramdam ng lungkot. Hindi man lang siya tinawagan nito para kumustahin. Walang missed calls ang kanyang cellphone. Isang tanda na hindi man lang ito nag-attempt at tawagan siya. Pinalis muna niya ito sa kanyang isip. Hindi rin makakatiis yun at tatawagan ako nun. Pagbibigay assurance niya sa sarili niya. Lumabas na siya ng kwarto at tinungo ang kusina para mag-almusal. Jane, hindi kaya ito pinuntahan ni Lance? Tanong ng kanyang daddy habang nasa harap sila ng almusal. Alam niyang hindi ako papasok ngayon, kaya hindi na lang muna siya pumunta. Natitiyak niyang kinikwento ng kanyang mami sa kanyang daddy ang mga sinasabi niyang iyon tungkol kay Lance. Ibig lang naman niya kasi makilala ng mga magulang niya, si Lance, at malaman na isa itong mapagmahal na nobyo. Ang mabuti pa ay tawagan mo na siya at yayain mong dito mag-dinner mamayang gabi. Suwestyon ng kanyang mami. Hayaan na lang muna natin siya, Mami. Sabi niya na hindi napipigilang makadama ng iritasyon. Hindi naman ninyo alam ni Daddy kung anong pinagmula na pag-away namin. Nakita niya nagkatinginan ang mga magulang niya. Ikaw ang bahala. It seems you are so assured that Lance will call you up at hindi ka rin niya matitiis. We really hope na ganun nga ang mangyari. Ayaw lang namin ng mami mo na makita ka naming umiiyak isang araw. Sabi ng kanyang daddy. Thank you, Daddy, Mommy, but I am okay. Allow me to handle my own problems like a grown-up woman. May kumpiyansang sabi niya sa mga ito. Pagkatapos ay tumayo na siya. I have to go.
Pupunta pa ako sa bookstore para bumili ng mga school materials. Lumapit siya sa kanyang mga magulang para halikan ang mga pisngi nito bago siya tuluyang lumabas ng bahay. Habang nasa loob siya ng bookstore sa loob ng isang mall sa Makati, ay tumunog ang kanyang cellphone. Napangiti siya na makita kung sino ang caller, si Lance. Pinindot niya ang answer button. "Hello, Jane!" Bungad agad nito mula sa kabilang linya. "Yes? Nasaan ka ba ngayon? Why? Nasa bahay ka, right? Di ba last day ng examination ng mga bata ngayon?" Kung magsalita ito ay parang wala silang naging tampuhan ng nagdaang gabi. Kapag ganoong ito ang gumagawa ng paraan para magkabati sila, ay hindi naman siya nagpapa-hard to get pa. Mahal niya kasi ito, at hindi rin niya ito. "Nasa mall ako ng Makati. Bumili lang ako ng mga gamit sa school. Bakit?" Sagot niya dito, saka sinabi ang pangalan ng mall. "Pupuntahan kita riyan," sabi nito. "Okay. Ano oras ka ba makakarating? Na mga paikot-ikot muna ako." "More or less 45 minutes. Tatawagan kita pag malapit na ako." "Okay, see you." "Okay." By the time na dumating siguro si Lance, ay lunch time na at baka sabay silang mag-lunch. Mabuti at kahit nasa office ito, ay naisipan siyang puntahan ito. Napangiti siya. He really loved her. Nag-ikot-ikot pa siya sa loob ng mall. Sa laki niyon, ay hindi niya malilibot ng husto bago dumating si Lance. Nasa second floor na siya na makatanggap siya ng tawag mula rito. At sinabi nitong nasa labas na raw ito ng mall at naghahanap na lang ng parking space. Nagsimula na siyang maglakad pabalik sa bookstore. Dahil sa layo na ng lakad niya, ay nauna pang nakarating si Lance sa bookstore. Malayo pa lang siya ay nakita niya ito na nakatayo sa harap ng bookstore. Napangiti siya. Nakikita niyang napapatingin dito ang ibang tao. Karamihan ay mga babae. Hay nako! Kailangan ko talagang bantayan ng mahal ko at baka maago pa sa akin ng ibang babae. He's an eye catcher. Wari niya sa isip niya. Nakatingin sa kabilang direksyon si Lance, kaya hindi ito naman layang nakalapit na siya. Hindi niya ito tinawag. Hinintay niyang bumaling ito sa direksyon niya. Unti-unting humarap ito sa kanya. She usually saw a smile on his handsome face. Pero sa pagkakataong iyon ay seryoso ito. Napalayo na ako kaya medyo natagalan ang pagbalik ko. Kanina ka pa ba dito? Hindi. 5 minutes pa lang naman. For a moment, nakaramdam siya ng pagkailang. It would have been easier if he would smile at her. Kumusta na? Naisipan niyang itanong. Not okay. I couldn't say I'm doing fine. Pagkatapos natin maghiwalay ng hindi maayos kagabi, hindi siya kumibo. Hinawakan nito ang kamay at nagsimula na sila maglakad paalis sa harap ng bookstore. Where are we going? Tanong niya rito. Pupunta ako sa magiging construction site sa Santa Fe. Total, wala ka namang gagawin maghapon ay isasama kita. Okay lang ba kung mag-lunch muna tayo? Sure. Malayo rin mula rito ang magiging biyahe natin. Pwede pang mag-request ng isa pa bago tayo mag-lunch? Ano yun? Kuminto ito sa paglalakad at hinarap siya. Pwedeng ngumiti ka muna? Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi nito kaya natawa siya.
Ayan, kung kanina ay gwapo ka, ngayon ay mas gwapo pa. Niyakap siya nito. Yung pagiging bulera mo talaga, ang hindi ko kayang tiisin. Kahit may pagka-spoiled brat ka. Salamat, Lance. Sana'y hindi ka magsawa sa akin. Malambing na sabi niya. Nagtuloy na sila palabas ng bookstore. Jane, alam mo bang ang pinsan kong si Angela na natatrabaho sa wedding gown boutique sa Pampanga ay may ikinwento sa akin. Tungkol saan? Meron daw isang store sa Pampanga na ang binibenta ay mga tula. And you know what? It's so amazing with that store. What? Yung mga ginagawa daw niyang tula ay nagiging successful ang love story o di kaya ay naging bahagi ng success ng love story ang kanyang mga tula. It sounds like a myth to me, existing only in somebody's imagination. Komento niya. Ang sabi pa ng pinsan ko, iyong ama raw niyang si Pia na isang wedding gown designer ay naging successful ang love story magmula ng magpagawa ng tula. Gusto nga raw niyang subukan dahil parang ibig na niyang maniwala sa mga swerteng hatid ng tula. Ang pangalan niya ng store ay Bessie Magic. Hindi niya mapigilang matawa. Lance, how can a poem bring good faith to somebody? Sa paniniwala ko, lahat tayo ay nakasulat na ang kapalaran bago pa man ipanganak. Paano yung mga taong naging successful din naman ang love story pero hindi naman nagpagawa ng tula? I don't know. Maybe the best thing to do is ask the bat herself why she is claiming her poem, Berlak. Di ba sa Santa Fe ang punta natin? Gusto kong puntahan ang store na yan, sabi niya sa nobyo. Kahit bahagi na Pampanga ang Santa Fe, ay malayo ang San Vicente mula roon. Mahigit 2 oras ang magiging biyahe natin mula Santa Fe kung pupuntahan pa natin ang store na iyon. Nakakainis ka naman. Ikaw nagkwento mo sa akin tapos hindi naman pala tayo pupuntahan. Naikwento ko lang naman. Don't tell me na gusto mong subukan ng luck. Manto lang iyon. Nakangiting sabi nito. I told you, I want to go there for curiosity. Gusto kong malaman kung anong lakas ng loob meron ang poem na yon para sabihin merong luck ang mga tula niya. Baka naman mamaya awayin mo pa ang may gawa ng kwento na yon dahil lang hindi ka niniwalang may swerteng hatid ito. Hindi naman. Nung nasa college kasi ako, ay mahilig ako magkolekta ng mga tula. So far, puro mga foreign poetry ang nagustuhan ko. Wala pang Pilipino makata ang nakakuha ng taste ko when it comes to poetry. Are you sure it's merely curiosity o tamang nasa isip ko na gusto mong i-dare ang makatang iyon at gusto mong subukan sa sarili mo kung totoong may hatid na swerte ang tula niya? Kapag ginawa ko yun, ay parang namang napakadali kong nauto. So, why do we need to go in that store kung hindi ka naman pala naniniwala? Pangungulit ni Lance. Why do I have this feeling na inaasar mo na naman ako? Sigurado ako na may nagawa na siya mga tula. And I just want to read the poems. Malay mo, kahit hindi ako maniniwalang may luck ang mga tula niya, ay bumili pa rin ako dahil nagandahan ako sa mga komposisyon niya. Ang sabihin mo ay 50-50 na naniniwala ka. Because if you do not entirely believe in it, hindi mo siya pag-aksyan ng oras. Bakit pa ang kulit mo? I said, I just want to see it for myself for curiosity's sake. O di kaya gusto mo lang itong subukan para malaman mo kung totoong may swerte nga talaga ang tula niya para makasigurado kang mabibitag mo na ako. Ano naman ang kinalaman sa luck ng tulang iyon para mabitag kita?
Tula nga daw iyon na naghahatid ng swerte. Kapag nagpagawa ka ng tula roon, ay siguradong simbahan na ang uwi natin dalawa. Iyon daw ang nangyari doon sa amo ng pinsan ko. At ng iba pang nagpagawa ng tula. They all ended in church. I didn't know na may mga taong pumapatol sa ganyang kalokohan. Iiling-iling na sabi niya. Saglit siyang nag-isip. But it's also possible they only got curious like me. Saka isa pa, wala namang mawawala sa akin. Susubukan ko siya. Merong mawawala sa'yo, sabi ni Lance, nangingiti-ngiti lang. At ano naman yon? Ang 2,500 pesos mo. Iyon daw ang halagang binabayad ng mga nagpapagawa ng tula. Ang mahal pala. Malaki nga ang mawawala sa akin. Huwag na natin puntahan. Magtatawang, sabi niya. Lance, ano oras mo ko masusundo mamaya? Pagkatid ko sa'yo ay pupunta muna ako ng office bago tumuloy ng Santa Fe. Tumingin ito sa relo nito. 1 o'clock pa lang naman at baka around 4 to 5 o'clock na yan. Nasa Pampanga na ako. Sabi nito sa kanya. Kukuha lang naman ako ng mga test papers at mag-meeting kami ni Donna at Risa. Mga alas 5 siguro ay okay na ako. Saglit na nag-isip ito. 7 o'clock siguro ang dating ko rito. Okay lang ba maghintay ka ng ganong oras? Sige, magpapasama na lang akong maghintay ka na Donna at Risa. At para hindi naman nakakaya sa kanila, ay ihatid man lang natin sila kahit sa malapit sa bahay nila. Okay, sige. It's okay with me. Nang huminto ang sinasakyan nila sa harap ng school, ay humalik muna siya rito bago siya bumaba. Ingat, honey. I will wait for you. Bye! Kumaway pa ito sa kanya bago pinaandar ang sasakyan paalis. Pagkatapos niyang kunin sa mga assistant ang mga test papers na natapos, ay ginugol niya ang maghapon sa pagmi-meeting nila ni Donna at Risa. Idinidiscuss niya sa mga ito ang mga gusto niyang gawing improvement sa kanilang school. Naku, ang bilis ng oras at 5:30 na. Mabiglang sabi ni Risa. Okay lang ba, friend? Kung si Risa ang maiwan para samahan ka. May date kasi kami ni Alan eh. Sabi ni Donna. Tingnan mo na. Kinakantsawan mo akong walang boyfriend sa tuwing gustong pagkakataon. Ay ako lang naman ang inaasahan ninyo. Parungit ni Risa. Ay nako, umalis ka na nga. Kinukonsenso pa kami eh. Money for me. Para naman may pandadag ako sa kapital sa school. Sabi niya habang tumatawa. Honey for Risa, para hindi na loveless. Sabi naman ni Donna. Basta ako, magwiwis lang ako kung meron akong nakikitang bulalakaw. Sabi ni Risa. Kalokohan lang yan. Sobrang bilis ng bulalakaw, hindi mo naman lang makuhang mag-wish. Nakakita na ako noong bata pa ako. Kumurap lang ako ay wala na. Kontra ni Donna. Hindi lang yon. Sobrang bilis. Ay! Yan na lang ang masasabi mo. Yan ang gusto ko sa kaibigan natin. Kahit palagi binibiro, ay hindi ko pa nakitang napikon. Sabi ni Donna. Kung yung meet na iyon ang makapagbibigay ng happiness dito sa friend natin, willing akong puntahan sa Pampanga iyon. Naiwan siya Jane at Risa pagkatapos ng meeting nila. Pasado alas 6 ng hapon na makatanggap ng tawag si Jane mula kay Lance. Hello, honey. Nasaan ka na? Tanong niya sa nobyo na tanggapin niya ang tawag nito. Honey, andito ko sa Pampanga. Sa may talyer.
Talyer? Nasiraan ka? Nag-aalalang sabi niya. No, not me. It's Lucy. Paalis na kami na construction site. Kaya lang ayaw umandar ng sasakyang dala niya. Nagmagandang loob na akong ihanap siya ng talyer. Hindi ko naman pwedeng iwanan lang dito si Lucy. Mahabang paliwanag nito. Parang ibig na namang sumama ang loob niya. So, ang ibig sabihin niyan ay uuwi na naman akong mag-isa at mag-taxi na naman ako, right? I hope you understand. Lucy Choi is a client of my company. Ikaw man ang malagay sa lugar niya ay hindi ko magustuhan kung basta ka nalang iwan. Nag-umpisa na namang bumangon ang selos sa kanyang dibdib. Kung tutuusin ay may katwiran si Lance. But the thing was, ayaw niya magkaroon na pagkakataong mapag-isa ang dalawa para maiwas niya sa tukso si Lance. Hey, Jane! Are you still there? Tanong ng kanyang nobyo mula sa kabilang linya dahil hindi na naman ito kumikibo. Meron ba akong magagawa? Why do I have this feeling? Lucy is more important than the deal. Sabi niya na hindi na niya mapigilan. Are you jealous? Narinig niyang sabi nito. Don't forget my explanation. I cannot leave her here in her own. Sabi nito sa mataas na boses. Gabi na, and it won't be good for her if I will simply leave her here. Napakaswerte naman ng babaeng yan at inaalala mo pang gagabihin siya. Samantalang ang girlfriend mo ay naghihintay rito na kahit gabihin ay okay lang basta makasama ka. Pasaring niya rito. I don't want to argue anymore. Just take a taxi at umuwi ka na bago patuloy ang gumabi. Sa inis niya ay pinindot na niya ang end call. She no longer wanted to hear more of Lucy. Para na-i-imagine niya ang maarteng paglalakad nito at ang halakhak nito na animoy ng aakit. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Puna ni Risa. Ewan ko ba? Hindi raw ako masusundo ni Lance. Nasiraan daw ng sasakyan ang kadil niyang sa Pampanga at kasalukuyang nasa talyer pa sila. Kaya pala parang birisanto yung pagmumukha mo. Tara na, tumawid na tayo kung hindi pala siya darating. Pag uwi ni Jane ay hindi siya mapakali. Gusto niya makausap uli si Lance at nang malaman niya kung nasaan na ito. Ngunit dahil sa pride ay hindi niya magawang tawagan ito. Hinintay na lang niyang ito ang tumawag sa kanya. Natulog na naman siyang may kimkim na sama ng loob para dito. Kinabukasan ay nagising siya dahil sa makatok ng mami niya sa kanyang kwarto. Sinabi nitong nasa ibaba si Lance. Naghilamos lang siya at nagpalit ng desenteng pambahay bago bumaba sa sala. Naabutan niyang nakaupo si Lance sa sofa. May hawak itong isang bagkos na bulaklak. For you, sabi nito, sabay abot sa kanya ng mga bulaklak. Kinuha niya ang mga iyon. Thank you. Jane, I am sorry last night. I just couldn't leave her on her own. Hindi siya kumibo. Don't get jealous, please. Hindi pa ba sapat yung kahit wala akong kasalanan ay pinupuntahan pa rin kita? Hindi ba kita nabibigyan ng assurance na ikaw ang mahal ko kaya nagagawa mo pang magselos sa iba? I don't like that woman. She looked like a flirt to me. Nai-insecure ka lang kaya mo sinasabi iyan. But you shouldn't be. Magkaiba kayo ni Lucy. I am not insecure. I don't trust that woman. May pagkaramdam ako na kung mabibigyan siya ng pagkakataon na agawin kanya sa akin,
She appears to be the type of woman na hindi mahalaga kung may masaktan ng iba. It's not good, Jane. Hinusgahan mo na agad yung tao. Minsan mo pa lang naman siya nakita, di ba? Kaya mo ba ako pinuntahan dito ay para pagtalunan natin kung anong klaseng tao yung si Lucy? I just don't like the idea na kapag meron kang hindi magustuhan, ay dinadaan mo sa pagtampo-tampo. Jane, parang hindi ko ma-imagine na kapag nagkatuloyan tayo ay iikot ang buhay mo at buhay natin sa pagtatampo-tampo mo lang. Don't you find it very tiring? Don't you get tired that every now and then ay nagkakatampuhan tayo? Bakit? Nagsasawa ka na? You know, as a mature adult, I expect a sensible explanation from you why you act like this and like that. Hindi yung sa tuwing magpapaliwanag ako sa'yo, ay parang nakipagmatigasan ka pa sa akin. Nakipagmatigasan? Ika nakasama ng loob mo na nagsiselos ako? When in fact, ay ayaw ko lang naman na magkaroon kayo ng pagkakataon na mapag-isa ng babae na yon. At ayaw ko din naman na matukso ka sa kanya. But why? Hindi pa ba sapat sa'yo ang isang taon na magkasintahan tayo at wala pa nangyayari sa atin? Para sabihin ko sa'yo, ako ang tipo ng lalaki na may kontrol pa sa sarili. Hindi ako ang tipo ng lalaki na kapag may naramdaman sa katawan, ay sinusunggaban na agad ang isang babae. Hindi niya napigilang mapaiyak. Hindi mo ko nauunawaan, Lance. Iyan ang kinakatakot ko eh. We kiss and hug each other, yes, but I am aware that you have your needs as a man na hindi ko man lang naibibigay sa'yo. Kinakatakot kong matukso ka sa ibang babae just because I cannot completely give your needs. Kung hindi lang masagwang tingnan, ay ako na ang magpo-propose ng kasal sa iyo. Para maging legal na asawa na ako. And that will give you the license to satisfy your physical needs. Pero ang kaso, lumalabas mismo sa bibig mo na wala ka pang planong magpakasal tayo. Dahil ibig mong maging stable ang kumpanyang itinatayo mo. Jane, what's happening to you? Hindi kita naniligawan para magkaroon lang ako ng bed partner o babaeng magagamit para mairaos ng physical needs ko. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata. You don't seem to understand. I fully understand na ang sagot sa problema natin ay ang pagpapakasal na tayo para mawala na yung takot mong hanapin ko sa ibang babae ang hindi mo kaya ibigay sa akin. Just give me time, Jane. For now, let's enjoy each other's company. Napayuko siya. Hinawakan siya nito sa kanyang baba at itinaas ang kanyang muka upang matitigan niya ang mga mata nitong nangungusap. Hinalikan siya nito. His lips were slowly caressing her upper and lower lips, giving her time to relax with his kiss. Naramdaman niyang gumagaan ang pakiramdam niya sa mga halik nito. His kisses were trying to take away her fears, but she wanted more. Nagsimulang maging agresibo ang mga kilos niya. She wanted to make him aware of her needs as a woman. She kissed him with so much passion and she almost lost control. Cool down, honey. Cool down. Paanas na sabi nito habang yakap siyang mahigpit. Nasumisala tayo. I want more, honey. I know. Muli siyang hinalikan nito. Watch how much I desire you. Sabi nito at kinawaran siya nito ng makapagpugtong hiningang halik. Pakiramdam niya ay para siyang papel na inilipad ng hangin. Sumunod kung saan siya dalhin niyon. She didn't know how to be controlled. Si Lance ang palaging gumagawa ng pagpipigil. Enough!
bulong nito sa kanyang tainga. They held each other close while they were both trying to cool down. Binugahan ni Lance ng hangin ang kanyang muka dahil magulo ang kanyang buhok. She found what he did very sweet. I love you, Lance. I love you more, Jane. Nakarinig sila ng mga hakbang na bumaba ng sala. Kapwa sila napatingin ni Lance doon. Good morning, sir. Bati nito sa kanyang papa na halatang kagigising pa lamang. Good morning, iho. Nag-almusal na ba kayo? Hindi pa ho, baka sa labas na lang po. Tiningnan niya ang nobyo. Saan tayo mag-almusal? Sa Coffee Brew sa Makati. Ang bisyo mo naman, mag-aalmusal lang tayo sa Makati pa. Hayaan mo na, Jane, at hindi ka pa rin naman nakakalimutan na hindi pa kita na ititreat dahil na-close na naming ₱1,000,000 deal with. Hindi na nito tinuloy na banggitin ang pangalan ni Lucy na alam niyang iyon sana ang sasabihin niya. Kung sa labas tayo kakain, ay mabuti pang bilisan ko na ang kilos at baka abutan tayo ng lunchtime. Magsasawer pa ako. Okay, sige. Umakyat ka na at magbihis ka na. Pakanta-kanta pa siya habang naliligo. She was very happy. Natutuwa siya sa isiping hindi natatangkang lumagpas sila ni Lance sa yakap at halik. Dahil malinis ang intensyon nito sa kanya. Naisip niyang hindi na siya dapat mag-alala pa. He assured her how much he loved her. Masyado lang siyang naapektuhan sa sinabi sa kanya ni Donna nung nag-aaral pa sila. Inamin kasi nito noon na may nangyari na rito sa boyfriend nito. Isa raw iyon sa paraan nito para hindi maagaw ng ibang babae ang boyfriend nito. Ang ibigay ang lahat na pangangailangan nito. Ngunit hindi naman sa sumang-ayon sa narinig niya. Naniniwala pa rin siyang ang true love ay makapaghihintay. Pero dahil nirespeto niya ang paniniwala nito, ay hindi naman naging dahilan iyon para iwasan niya ito at hindi maging kaibigan. Mabait si Donna kaya naging matalik na kaibigan niya ito. Maybe that was how she coped with her fear of losing her boyfriend Alan by giving herself to him. Pero na maging boyfriend niya si Lance, ay nagkaroon siya ng agam-agam. Gwapo ito at successful sa career nito. At kahit sinong babae ay tiyak na magkakagusto kay Lance. Natatakot siyang makatagpo ng ganoong babae, si Lance. Natakpan lamang ang takot niyang iyon sa tuwing ipaparamdam nito sa kanya na mahal siya nito. Na kahit nagtatantrum siya, ay walang sawang sinusuyo niya ito. Sana ay patnubayan ng Diyos si Lance na lagi siyang ilayo sa tukso. Naibulong niya sa sarili. Naramdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam at naging panatag ang kanyang puso na kanina ay nag-aalala. Sa bagay, doon lang naman nakakaramdam ng tunay na kapayapaan ang bawat nilalang. When we cast our worries to God, she silently thought.